Hindi kami tumatanggap ng basurang pasyente rito, lalo na kung wala kayong pambayad kahit para sa bulak at alkohol. Ilabas nyo na ang batang iyan bago pa mabahira ng dumi ang makinang nasahig ng ospital na ito. Ang boses ni Dr. Ricardo, ang Chief of Staff, ay tila latigo na humahagupit sa katahimikan ng emergency room. Walang bahid ng awa ang kanyang mga mata habang nakatingin sa mag-inang nakasalampak sa sahig. Ang maruming tsinelas ng babae at ang butas-butas na sando ng batang lalaki ay tila isang malaking insulto sa karangyaan ng Santiago Medical Center. Sa kabilang bahagi ng glass partition, marahang binubuksan ni Dr. Miguel Migo Santiago ang gripo sa scrub room. Sa loob ng 10 taon, ang tunog ng umaagos na tubig ang nagsisilbing tanging musika sa kanyang malungkot na buhay. Suot ang kanyang malinis at putsing-puting laboratory gown. Pinagmamasdan niya ang kanyang sariling mga kamay na nakapagligtas ng libu-libong buhay, ngunit nabigong iligtas ang sarili niyang anak noong nakaraan. Habang naririnig ang malupit na pagtataboy ni Ricardo sa labas, lalong naging mekanikal ang bawat galaw ni Migo. Sa mundong ito, ang buhay ay may katumbas na halaga, at ang mga tulad ng batang nasa labas ay madalas na walang puwang sa listahan ng mga dapat iligtas. Subalit nang lumingon si Migo upang damputin ang sterile towel, ang kanyang paningin ay nahagip ng isang pamilyar na anino sa kabila ng salamin. Isang babaeng nakaluhod, ang mga palad ay nakasara sa pagmamakaawa, at ang mga mata ay puno ng luhang tila hindi na matuyo-tuyo. Tumigil ang mundo ni Migo. Ang tibok ng kanyang puso, na dati ay parang ritmong walang buhay, ngayon ay tila tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Hindi siya maaaring magkamali. Ang mga mata na yon, ang hugis ng mukha na kahit nabalot na ng hapis at hirap, ay ang mismong mukha na paulit-ulit niyang sinusunog sa kanyang alaala gabi-gabi. Si Elena, ang babaeng naniwala siyang nagtaksil sa kanya, ang babaeng ayon sa kanyang ina ay ipinagpalit ang kanilang pag-ibig sa isang bag na puno ng pera, habang ang kanilang anak ay namatay sa loob ng sinapupunan. Nanginig ang mga daliri ni Migo. Ang malamig na pakiramdam ay gumapang mula sa kanyang batok hanggang sa dulo ng kanyang mga paa. Ang bakal na pinto ng emergency room ay bumukas ng marahas ng pilit na itulak ng mga gwardiya si Elena palabas. Ngunit sa isang pagkakataon, ang bata sa stretcher ay bahagyang tumagilid. Ang sando ng bata ay nahawi. Inilalantad ang isang maliit na bahagi ng kanyang balikat. Doon, sa gitna ng maputlang balat ng batang nag-aagaw buhay, ay isang marka. Isang bamsin na hugis ng nagniningas na apoy. Ang marka ng apoy na tanging ang mga lalaking Santiago lamang ang nagtataglay sa loob ng 4 na henerasyon. Ang hawak na tuwalya ni Migo ay nahulog sa sahig nang hindi niya namamalayan. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila biglang naubos. Iniwan siyang humihingal sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang bawat ugat sa kanyang katawan ay tila napupuno ng kumukulong asupre. 10 taon niyang dinala ang bigat ng isang libingan. 10 taon siyang naniwalang ang kanyang dugo at laman ay naging abo na bago pa man makakita ng liwanag. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang bawat sentimetro ng layo sa pagitan nila ni Elena ay puno ng 10 taon ng galit, pangungulila, at ngayon, isang nakapanlulumong pag-asa. Nang maramdaman ni Elena ang presensya ng isang tao, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng magulo at maingay na hallway. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin na puno ng mga lihim na hindi kailanman nabigkas. Sa loob ng isip ni Migo, isang tanong ang nagpaulit-ulit. Tila isang sumpa na bumubutas sa kanyang kaluluwa. Kung ang anak ko ay matagal nang patay, sino ang batang ito na nagtataglay ng aking marka?
At bakit ang babaeng pumatay sa aking puso ang siyang nagdadala sa kanya sa aking harapan? Bakit ka pa nagpakita? Hindi ba't sapat na ang perang tinanggap mo noon para manatili kang isang bangkay sa aming alaala? Ang tinig ni Doña Victorina ay tila isang malamig na hangin galing sa hukay. Dahan-dahang lumalandas sa batok ni Elena habang ang tunog ng mamahaling sapatos ng matanda ay muling umalingaw-ngaw sa malinis na hallway ng ospital. Bawat hakbang nito ay tila isang martilyo na bumabaon sa dibdib ni Elena, dinudurog ang anumang natitirang lakas na mayroon siya. Sa loob ng silid operasyon, nakatayo pa rin si Migo sa tapat ng glass window, tila isang rebultong nawalan ng hininga. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa marka ng apoy sa balikat ni Ethan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagdadala ng matinding kirot. Isang hapdi na tila binubuhusan ng asido ang kanyang kaluluwa. Ang mundong binuo niya sa loob ng 10 taon, isang mundong puno ng galit sa babaeng akala niya ay pumatay sa kanilang anak, ay gumuho sa isang kisap mata. Dahan-dahang bumalik ang kanyang alaala sa isang gabing puno ng ulan. 10 taon na ang nakalilipas. Tanda pa niya ang init ng katawan ni Elena habang magkayakap silang nangangarap sa ilalim ng lumang kumot. Ngunit ang alaalang iyon ay mabilis na nilamon ng imahe ng kanyang ina na may hawak na puting sobre at isang kopya ng dokumentong nagsasabing wala na ang tibok ng puso ng sanggol sa sinapupunan ni Elena. Ang merienda na inihanda niya noon para sa babaeng mahal niya ay naiwang nakahain, lumamig at napanis kasing pait ng mga salitang iniwan sa kanya. Umalis na siya, Migo. Pinili niya ang pera kaysa sa inyo. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang nanghihinang katawan ni Elena sa labas, ang bawat piraso ng kasinungalingan ay nagsisimulang mabaklas. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi mukhang taong tumanggap ng milyon-milyon. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo, ang kanyang pisngi ay malalim, ang pagkakahubog dahil sa gutom, at ang kanyang mga mata ay walang ibang ipinapakita, kundi ang wagas na pagmamahal sa batang nag-aagaw buhay sa stretcher. Lumapit si Doña Victorina kay Elena. Ang kanyang hitsura ay tila isang reyna na nandidiri sa isang pulubi. Inayos ng matanda ang kanyang mamahaling alahas bago muling magsalita sa isang mahinang boses na tanging sila lamang ang nakakarinig. Ang batang iyan ay hindi kailanman magiging isang Santiago. Huwag mong akalain na ang pagdadala mo sa kanya rito ay magiging tiket mo pabalik sa aming buhay. Naramdaman ni Elena ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa buong mundo ang lahat ng pait na dinanas niya sa mga kamay ng matandang ito. Ngunit ang boses niya ay tila nakabaon sa ilalim ng lupa. Ang tanging nagawa niya ay ang yumuko at higpitan ng hawak sa malamig na kamay ni Ethan. Ang bawat patak ng luha niya ay bumabasa sa malinis na sahig, nagsisilbing saksi sa isang kawalang katarungan na walang sino man ang gustong makinig. Sa kabilang dako, nakita ni Migo ang paglapit ng kanyang ina kay Elena. Ang kanyang mga kamay ay automatikong nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. May kung anong bagyo ang namumuo sa loob ng kanyang dibdib, isang halo ng pagtataka, galit, at isang hindi maipaliwanag na pangungulila. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Nang dahan-dahang lumingon si Doña Victorina patungo sa direksyon ng anak, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang ngiti ng isang taong sanay maglaro ng tadhana. Ang ngiti ng isang taong naniniwalang kaya niyang burahin ang katotohanan gamit ang kapangyarihan at salapi. Ngunit hindi alam ng matanda na sa loob ng mga mata ni Migo, ang apoy na dati ay malamig at patay ay muling nagliliyab. Ang marka sa balikat ng bata ay hindi lamang isang bomb scene. Ito ay isang sumpa na sisira sa bawat pader na itinayo
ng kasinungalingan ng mga Santiago. Bago pa man makapagsalita si Migo, lumapit ang isang nurse at ibinigay sa kanya ang isang lumang record folder na nakuha mula sa archive. Ang mga pahina nito ay medyo naninilaw na, ngunit ang pangalang nakasulat sa itaas ay malinaw na malinaw. Elena Flores, obstetric patient, 10 years ago. Nang buksan ni Migo ang folder, ang kanyang paghinga ay tila tumigil. Hindi ito ang record ng pagkakunan na ipinakita sa kanya ng kanyang ina. Ito ay isang record ng isang malusog na sanggol na ipinanganak sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit may nakapaskil na malaking pulang selyo sa ibabaw nito na nagsasabing, "Discharged." Unknown status. Sa gitna ng katahimikan ng hallway, binalot ng matinding tensyon ang bawat sulok. Ang pagtutuo sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan ay nagsisimula pa lamang at ang bawat isa sa kanila ay may dalang sikretong kayang pumatay ng kaluluwa. Isang hibla ng buhok. Iyon lamang ang kailangan ko para patunayan kung ang huling 10 taon ng buhay ko ay isa lamang mahabang panaginip o isang malupit na kasinungalingan. Ang mga kamay ni Migo, na kilala sa pagiging matatag sa loob ng operating room, ay bahagyang nangangatog habang hawak ang isang maliit na sipit. Sa loob ng pribadong silid, kung saan inililipat si Ethan, sa ilalim ng kanyang sariling utos, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng oxygen concentrator at ang mabagal na paghinga ng bata. Dahan-dahan, kumuha siya ng ilang hibla ng buhok mula sa ulo ni Ethan. Ang bawat hibla ay tila may bigat ng 1 tonelada. Isang piraso ng katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya. Sa kabilang dako ng kama, nakasandal si Elena sa isang matigas na silya. Ang kanyang pagkakaidlip ay hindi payapa. Ang kanyang mga pilik mata ay tila nanginginig sa bawat malalim na buntong hininga. Pinagmasdan siya ni Migo sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya. Doon niya napansin ang mga detalye ng kahirapan na pilit itinago ni Elena. Ang kupas na kulay ng kanyang blusa, ang mga sapatos na halos wala na ang swelas, at ang kapansin-pansing pagpayat ng kanyang mga pisngi. Ang bawat bakas ng hirap sa katawan ni Elena ay tila isang sumbat sa malinis at marangyang buhay na tinatamasa ni Migo sa loob ng 1 dekada. Dr. Santiago, masyado kayatang attached sa pasyenteng ito. Hindi ba charity case lang ang batang iyan? Ang mapanguyam na tinig ni Ricardo ay bumasag sa katahimikan ng silid. Nakasandal ito sa hamba ng pinto. Suot ang isang ngiting tila nanunukso. Ang mga mata ni Ricardo ay puno ng malisya. Tila binabasa ang bawat emosyong pilit itinatago ni Migo. Trabaho ko ang siguraduhin ang kaligtasan ng bawat pasyente rito, Ricardo. At kung ako sa'yo, mas pagtutuunan ko ng pansin ang iyong sariling mga operasyon kaysa sa pakikialam sa mga pasyente ko. Malamig na sagot ni Migo habang maingat na inilalagay ang sample sa loob ng isang maliit na plastic. Sana nga ay pasyente lang ang turing mo sa kanya. Pagpapatuloy ni Ricardo bago tumalikod. Dahil alam nating lahat na ayaw ni Doña Victorina ng anumang dumi sa pangalan ng pamilya niyo, lalo na kung ang duming iyon ay galing sa nakaraan na matagal na niyang nilinis. Nang makaalis si Ricardo, mabilis na nagtungo si Migo sa record section ng ospital. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila nagpapabilis din sa tibok ng kanyang puso. Ngunit nang makarating siya sa archive room para sa mga record noong 10 taon na ang nakalilipas, isang malamig na hangin ang tila dumaan sa kanyang sistema. Ang shelf na dapat ay kinaroroonan ng file ni Elena Flores ay bakante. Walang laman. Tanging alikabok lamang ang natira sa puwang na dapat ay naglalaman ng katotohanan. Ang bawat folder na nasa paligid nito ay maayos ang pagkakasunod-sunod, ngunit ang kay Elena ay tila sadyang binunot at pinalis. Isang pakiramdam ng pagtataksil ang muling gumapang sa dibdib ni Migo. Sino pa ang may kapangyarihang magpabura ng record
sa sarili niyang ospital, kundi ang sarili niyang ina. Bumalik siya sa kanyang pribadong laboratorio. Ang kanyang isip ay tila isang magulong sinulid. Inilagay niya ang DNA sample sa makina para sa isang mabilisang pagsusuri. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang taon ng paghihirap. Ang liwanag ng monitor ay nagpapakita ng mga graph at numero na unti-unting nabubuo. Tila isang puzzle na dahan-dahang nagpapakita ng isang nakakatakot na larawan. Nang tumunog ang hudyat na tapos na ang proseso, napatigil ang paghinga ni Migo. Ang mga salitang nakasulat sa screen ay tila mga titik na gawa sa apoy na bumubulag sa kanyang mga mata. Probability of paternity, 79.79%. Nabitawan ni Migo ang kanyang baso. Ang tunog ng pagkabasag nito sa sahig ay tila ang tunog din ng kanyang sariling puso na nagkakaluray-luray. Napaluhod siya sa malamig na semento. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka habang ang mga luha na 10 taon niyang pinigil ay nagsimulang dumaloy nang walang hinto. Ang batang inakala niyang naging alabok na, ang batang iniyakan niya sa harap ng isang walang lamang nitso ay buhay. Ang batang nasa kabilang kwarto ay ang sarili niyang dugo at laman, at ang babaeng itinuring niyang taksil ay ang tanging nagligtas sa huling piraso ng kanyang kaluluwa sa loob ng 10 taon ng kadiliman. Paano niya muling titingnan ang kanyang ina? Paano niya hihilingin ang kapatawaran mula sa isang babaeng winasak ng sarili niyang pamilya? Huwag mong hawakan ang anak ko, Dr. Santiago. Wala kang karapatang haplusin ang balat niya pagkatapos mong hayaang itapon kami ng pamilya mo na parang basura sa kalsada. Ang mga salitang ito ni Elena ay tila mga punyal na bumaon sa dibdib ni Migo nang pasukin niya ang silid ni Ethan sa madaling araw. Nakatayo si Elena sa tabi ng kama. Ang kanyang katawan ay tila isang panangga. Laban sa lalaking dati ay itinuring niyang buong mundo. Ang bawat salita niya ay puno ng puot na 10 taon niyang kinimkim. Isang galit na mas matindi pa sa anumang sakit na nararamdaman ng bata sa kama. Napatigil si Migo. Ang kanyang kamay ay nananatiling nakabitin sa hangin. Sa kabilang kamay niya, mahigpit niyang nayuyupi ang papel ng DNA result, ang ebidensya ng kanyang pagkabigo bilang isang ama. Tiningnan niya ang hawak ni Elena, isang maliit na balot ng malamig na pandesal at isang baso ng tubig mula sa gripo. Habang siya ay kumakain sa mga mamahaling restaurant nitong mga nakaraang taon, ang kanyang mag-ina ay nagtitiis sa ganitong uri ng buhay. Ang bawat kagat ni Elena sa tuyong tinapay ay tila isang sampal sa konsensya ni Migo. Elena, nalaman ko na ang lahat, bulong ni Migo. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Ang records, ang DNA? Ethan is my son. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hinayaan mong maniwala ako na wala na siya? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elena. Lumapit siya kay Migo hanggang sa magkaharap na ang kanilang mga mukha. Sinabi ko, Migo, pumunta ako sa bahay niyo, basang-basa sa ulan. Nagmamakaawa na kausapin ka. Pero ano ang ginawa ng nanay mo? Ipinakita niya sa akin ang mga litrato mo na may kasamang ibang babae. At sinabing hinding-hindi mo tatanggapin ang isang batang galing sa maruming babaeng katulad ko. Tinapon niya ang pera sa mukha ko at pinalabas na kinuha ko yon kapalit ng paglayo ko. Naramdaman ni Migo ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Ang imahe ng kanyang ina na si Doña Victorina, ang babaeng itinuring niyang huwaran ng moralidad, ay unti-unting nagiging isang halimaw sa kanyang paningin. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat, tila isang kumunoy na dahan-dahang lumalamon sa kanila. Patawarin mo ako, Elena. Hindi ko alam. Ang tanging nasabi ni Migo habang dahan-dahang lumuluhod sa harapan ng babae. Ang kanyang putsing-puting laboratory gown ay sumasayad sa maruming sahig. Ngunit wala na siyang pakialam sa kanyang dangal. Ang tanging mahalaga
ay ang bigat ng kasalanang hindi niya alam kung paano babayaran. Ang kapatawaran ay para sa mga taong may pagkakataon pang itama ang mali. Matigas na sagot ni Elena. Pero para sa amin ni Ethan, ang bawat araw na lumipas na wala ka ay isang sugat na hindi na maghihilom. Umalis ka na, doktor. Iligtas mo ang anak ko dahil iyon ang trabaho mo. Pero huwag mong asahan na magiging bahagi ka pa ng buhay namin. Sa labas ng pinto, nakasandal si Ricardo. Ang kanyang mga tainga ay nakadikit sa kahoy. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang nilalabas ang kanyang cellphone. Pinindot niya ang speed dial at hinintay ang pagsagot ng kabilang linya. Doña Victorina, pabulong na sabi ni Ricardo. Nagkausap na sila. Alam na ni Migo ang tungkol sa bata. Kung hindi tayo kikilos ngayon, baka bukas ay wala na tayong ospital na babalikan. Sa loob ng silid, nananatiling nakaluhod si Migo. Ang kanyang noo ay nakasandal sa gilid ng kama ni Ethan. Habang ang bata ay mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa bagyong nagaganap sa paligid niya. Isang tanong ang patuloy na gumagambala sa isip ni Migo. Hanggang saan ang kayang gawin ng kanyang ina para lamang mapanatili ang kanilang huwad na karangalan? Ang liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana ay nagbibigay ng mahabang anino sa kanilang tatlo. Isang pamilyang pinagtagpo ng tadhana, ngunit pinaghihiwalay ng isang dekada ng puot at kasinungalingan. Ang batang ito ay hindi pasyente kundi isang ebidensya ng iyong pagkakamali, Migo. At sa mundong ito, ang mga ebidensya ay dapat na binubura bago pa ito makasira ng isang pangalan. Ang tinig ni Ricardo ay malamig at puno ng pagbabanta habang nakasandal sa hamba ng pinto ng intensive care unit. Ang bawat salita niya ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa sistema ni Migo. Habang nagsasalita ang karibal, mabilis na kumikilos ang mga kamay ni Migo sa pag-aayos ng swero ni Ethan. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa maputlang mukha ng kanyang anak. Ang kaibahan ng putsing-puting guwantes ni Migo sa nangingitim na labi ni Ethan ay isang masakit na paalala ng kanyang kawalan ng kapangyarihan sa kabila ng kanyang titulo. Hindi nagtagal. Isang matinis na tunog mula sa cardiac monitor ang bumasag sa katahimikan. Isang mahabang huni na nagpapahiwatig na ang puso ng bata ay tumitigil sa pagtibok. Ang bawat segundo ay tila isang taon habang ang linya sa monitor ay nagiging tuwid. Ang katawan ni Ethan ay nagsimulang manginig sa isang malakas na kumbulsyon. Ang kanyang maliit na mga kamay ay nakakuyom habang pilit na humihinga. Ethan, anak ko! Ang tili ni Elena ay umalingaw-ngaw sa buong hallway. Sinubukan niyang pumasok sa loob, ngunit hinarang siya ng 2 gwardiya sa utos ni Ricardo. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa bisig ng mga lalaki. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pait na tila susunog sa sinumang humadlang sa kanya. Migo, iligtas mo siya. Parang awa mo na. Ang boses ni Elena ay basag, puno ng pagsusumamo, na tila isang huling panalangin sa gitna ng impyerno. Sa loob ng silid, naramdaman ni Migo ang pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang noo. Mabilis niyang tiningnan ang chart ng gamot at doon niya napansin ang isang nakapanghihilakbot na katotohanan. Ang dosage ng gamot na itinurok kay Ethan ay hindi ang kanyang inireseta. Binago ito. Binago ito para sadyang pahintuin ang puso ng bata. Ang kanyang paningin ay nagdilim habang tumitingin kay Ricardo na nakangiti lamang ng bahagya mula sa labas ng salamin. Anong ginawa mo, Ricardo? Ang pabulong na tanong ni Migo, ang kanyang panga ay nangangalit sa galit. Ngunit wala siyang oras para magalit. Kinuha niya ang defibrillator paddles. Ang bawat galaw niya ay tila isang sayaw sa pagitan ng buhay at kamatayan. Clear. Ang katawan ni Ethan ay tumalon mula sa kama sa bawat daloy ng kuryente. Ngunit ang linya sa monitor
ay nanatiling tuwid. Isang beses pa, dalawa, tatlo. Ang bawat bagsak ng mga kamay ni Migo sa dibdib ng anak ay tila pagdurog din sa kanyang sariling puso. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang malaking pinto ng hallway at pumasok ang isang lupon ng mga matatandang lalaki na naka-Amerikana, ang Board of Directors ng Santiago Medical Center sa pangunguna ni Doña Victorina. Ang matanda ay naglalakad ng may awtoridad. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalala para sa kanyang apo, kundi puno ng puot para sa kaguluhang nangyayari. Dr. Miguel Santiago, ang boses ng chairman ng board ay umalingaw-ngaw. Itigil mo ang ginagawa mo. Base sa ulat ni Dr. Ricardo, nagkaroon ka ng emotional bias na nagresulta sa maling panggagamot sa charity patient na ito. Suspendido ka sa iyong tungkulin, epektibo ngayon din. Napatigil si Migo. Ang mga paddles ay nasa kanyang kamay pa rin. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay nakatayo sa tabi ng chairman. Ang tingin ni Doña Victorina ay tila nagsasabing, tapos na ang laro. Lumingon si Migo kay Elena, na nakadikit ang muka sa salamin ng pinto. Ang mga luha nito ay bumabasa sa kinalalagyan ng kanyang mga kamay. Ang imahe ng kanyang mag-ina na sinisira ng sarili niyang pamilya ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa kanya. Hindi ako titigil. Ang matigas na sagot ni Migo, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Kahit tanggalan niyo ako ng lisensya, hindi ko hahayaang mamatay ang anak ko sa harap niyo. Ngunit habang muli niyang inihahanda ang kagamitan, pumasok ang mga gwardya para hatakin siya palayo sa kama. Ang huling nakita ni Migo ay ang dahan-dahang pagpikit ng mga mata ni Ethan at ang unti-unting paglaho ng kulay sa mga pisngi nito. Magagawa ba niyang talikuran ng lahat para sa isang batang kailanman ay hindi niya nakasama o hahayaan niyang ang kasinungalingan ng kanyang ina ang maging huling hantungan ng kanyang dugo at laman? Bitawan niyo ako! Hindi ako aalis hanggat hindi bumabalik ang tibok ng puso ng anak ko! Ang sigaw ni Migo ay tila galing sa kailaliman ng lupa, habang pilit siyang hinihila ng dalawang malaking gwardya palayo sa kama ni Ethan. Ang kanyang putsing laboratory gown ay gusot-gusot na, ang kanyang maskara ay nakababa sa leeg, at ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit at desperasyon. Sa bawat segundo na lumilipas, ang mahabang huni ng cardiac monitor ay tila isang hatol ng kamatayan na bumibitay sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kumawala si Migo mula sa pagkakahawak ng mga gwardya. Gamit ang kanyang buong lakas, itinulak niya ang mga ito at muling lumapit sa bata. Hindi na niya ginamit ang makina. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang kanyang sariling mga kamay. Bawat diin niya sa maliit na dibdib ni Ethan ay may kasamang panalangin. Isang panalangin ng isang lalaking hindi kailanman naniwala sa milagro. Ngunit ngayon ay handang ibigay ang sariling buhay kapalit ng isang pintig. Ethan, huwag mong iwan ang papa. Please, lumaban ka. Bulong ni Migo, ang kanyang luha ay pumatak sa pisngi ng bata. Isang himala ang naganap sa gitna ng malamig na silid. Ang mahabang tunog ng monitor ay biglang naputol, pinalitan ng isang mahina at mabagal na ritmo. Ang dibdib ni Ethan ay biglang umangat sa isang malalim na paghinga. Tila isang taong galing sa ilalim ng tubig na sa wakas ay nakaabot sa ibabaw. Ang kulay sa kanyang mga labi ay dahan-dahang bumalik mula sa pagiging ube patungo sa maputlang rosas. Dahan-dahang nagmulat ng mata ang bata. Ang kanyang paningin ay malabo, ngunit ang unang nakita niya ay ang mukha ni Migo na basa ng luha. Nanay! Ang mahinang tawag ni Ethan. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Nang marinig ito ni Elena, mula sa labas ng salamin, bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig
habang humihikbi ng walang tunog. Ang pasasalamat sa kanyang puso ay mas malakas pa sa anumang bagyo. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Ang tunog ng marangyang tsinelas at ang amoy ng mamahaling pabango ay muling bumulabog sa paligid. Naroon si Doña Victorina, nakatayo sa likuran ni Elena. Hawak ang isang tila napakahalagang papel. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng kagalakan sa pagkabuhay ng kanyang apo. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkairita sa eksenang nakikita. Tama na ang drama na ito, Elena. Malamig na sabi ni Victorina habang inilalabas ang isang tseke mula sa kanyang mamahaling bag. Narito ang 5 milyong piso. Kunin mo ang batang iyan at umalis kayo sa ospital na ito. Pumunta kayo sa probinsya, sa ibang bansa, kahit saan. Huwag lang kayong magpapakita muli sa anak ko. Inilahad ng matanda ang tseke sa tapat ng mukha ni Elena. Tila isang pagkain na ibinibigay sa isang hayop. Ang bawat salita ni Victorina ay tila mga uod na gumagapang sa dangal ni Elena. Bumukas ang pinto ng ICU at lumabas si Migo. Ang kanyang hitsura ay tila isang mandirigmang galing sa digmaan. Pinagmasdan niya ang kanyang ina, ang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat, ngunit siya ring kumuha ng kanyang kaligayahan. Lumapit siya at kinuha ang tseke mula sa kamay ni Victorina. Sa isang sandali, umasa si Victorina na nakikinig ang kanyang anak. Ngunit sa harap ng lahat ng nurse, gwardiya at ni Ricardo na nakamasid sa malayo, dahan-dahang pinunit ni Migo ang tseke. Ang bawat punit ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Ang mga piraso ng mamahaling papel ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila mga tuyong dahon na wala ng halaga. Migigo, ano ang ginagawa mo? Para sa kapakanan ito ng pamilya. Ang galit na sigaw ni Victorina. Ang pamilyang sinasabi mo ay isang kulungan, ma. Ang sagot ni Migo, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim ng bakal. Mula ngayon, hindi mo na sila kailanman muling masasaktan. Hindi na ako ang sunod-sunuran mong anak. Ako ay isang ama at gagawin ko ang lahat para protektahan ang pamilyang ninakaw mo sa akin sa loob ng 10 taon. Hinawakan ni Migo ang nanginginig na kamay ni Elena at pinalakas ang loob nito. Ang katahimikan sa hallway ay nabalot ng tensyong kayang pumutol ng hininga. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa buhay ni Ethan. Ito ay tungkol sa pagbawi sa isang dangal na matagal nang ibinaon sa ilalim ng yaman at kapangyarihan ng mga Santiago. Lumingon si Migo kay Ricardo na kanina pa nakangisi. At ikaw, Ricardo, huwag mong akalain na makakalusot ka sa ginawa mo sa anak ko. Sisiguraduhin kong ang puting coat na suot mo ang magiging huling bagay na makikita mo bago ka mabulok sa bilangguan. Ang bawat patak ng dugo na ibinigay niya noon ay hindi para sa sarili niyang kapakanan, kundi para lamang dugtungan ang buhay ng batang itinapon niyo sa limot. Ang mga salitang ito mula kay Nanay Isabel, ang matandang tagapagsilbi na tinuring na ring kapamilya ni Migo, ay tila mga huling patak ng lason na sumasagad sa kanyang pagkatao. Nagtagpo sila sa tahimik at madilim na bahagi ng ospital, malayo sa mapanghusgang mga mata ni Doña Victorina. Ang bawat salaysay ng matanda ay tila isang pahina ng isang madilim na aklat na ngayon lamang nabuksan sa harap ng mga mata ni Migo. Dito nalaman ni Migo ang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. 10 taon na ang nakalilipas, hindi umalis si Elena dahil sa pera. Umalis siya dahil sa isang malupit na bitag. Ipinakita ni Nanay Isabel ang isang lumang litrato na itinago niya sa loob ng maraming taon. Isang litratong nagpapakita kay Elena na tila na sa loob ng isang silid ng hotel kasama ang isang lalaki. Iyon ang ginamit ni Doña Victorina upang lasunin ang isip ni Migo noon. Ngunit ang totoo, pinainom si Elena ng kung anong gamot upang mawalan ng malay. Binuhat sa silid na yon at kinunan ng larawan upang magmukhang nagtataksil.
Ngunit hindi doon nagtatapos ang kalupitan. Ikinuwento rin ni Nanay Isabel kung paano hinarap ni Elena ang buhay sa labas ng mansyon ng mga Santiago. Habang si Migo ay nagpapakasasa sa karangyaan at pag-aaral sa ibang bansa, si Elena ay nanirahan sa isang barong-barong sa tabi ng Riles upang mabili ang mga gamot ni Ethan. Noong ito ay sanggol pa at sakitin. Ilang beses na nagbenta ng dugo si Elena. Ang mga pasa sa kanyang braso noon ay hindi dahil sa kapabayaan, kundi dahil sa pag-aalay ng sariling buhay para sa anak na itinuring ni Migo na pumanaw na. Naramdaman ni Migo ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang matatalas na tinik. Paanong nagawa ng sarili niyang ina ang ganitong antas ng kasamaan? Paanong naging ganito kamanhid ang kanyang puso para hindi maramdaman ang paghihirap ng babaeng minahal niya? Dahan-dahang naglakad si Migo pabalik sa silid ni Ethan. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa hallway ay tila mga yabag ng isang taong nagnanais na takbuhan ang sariling anino. Pagpasok niya, nakita niya si Elena na nakasandal sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa maliit na palad ni Ethan habang siya ay mahimbing na natutulog dahil sa sobrang pagod. Pinagmasdan ni Migo ang manipis na balikat ni Elena. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana, tila nakita ni Migo ang lahat ng mga taon na ninakaw sa kanila. Lumapit siya at dahan-dahang hinubad ang kanyang sariling jacket upang ikumot sa babae. Sa sandaling iyon, ang amoy ni Elena, isang halong amoy ng sabon at pagod, ay tila isang pamilyar na himig na muling tumimo sa kanyang puso. Ito ang parehong amoy na minahal niya 10 taon na ang nakalilipas, isang amoy na hindi nabura ng hirap at pasakit. Habang inaayos ni Migo ang kumot, nahulog ang isang lumang pitaka mula sa bulsa ni Elena. Sa pagdampot niya rito, bahagyang bumukas ang pitaka at tumambad ang isang kupas na larawan. Hindi ito larawan ni Ethan, kundi ang kanyang sariling graduation picture noong kolehiyo. Sa likod ng larawan, may nakasulat na mga salitang halos hindi na mabasa dahil sa mantsa ng mga tuyong luha. Migo, ikaw ang aking lakas. Para sa ating anak, kakayanin ko ang lahat. Napakapit si Migo sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Ang bawat piraso ng katotohanan ay tila isang malakas na hampas ng alon na sumisira sa kanyang depensa. Ngunit sa gitna ng kanyang pighati, muli niyang tiningnan ang litrato ng affair ni Elena na ibinigay ni Nanay Isabel kanina. Sa pagkakataong ito, pinagmasdan niyang mabuti ang lalaking kasama ni Elena sa hotel room. Ang lalaki ay nakatalikod, ngunit may isang bagay na nakapukaw sa atensyon ni Migo. Isang kakaibang singsing sa maliit na daliri nito. Ang singsing na yon ay pamilyar. Iyon ang parehong singsing na nakita niyang suot ni Ricardo kaninang umaga habang ito ay nagyayabang sa harap ng board of directors. Isang mapait na katotohanan ang muling sumabog sa isip ni Migo. Ang lalaking sumira sa kanyang nakaraan at ang lalaking nagtatangkang pumatay sa kanyang anak sa kasalukuyan ay iisang tao lamang. Ito ba ang kapalit ng 10 taon ng pananahimik mo, Ricardo? Ang patay ng sarili kong anak? Ang boses ni Migo ay tila isang malalim na dagundong bago ang pagsabog ng bulkan. Hindi siya kumatok nang pasukin niya ang marangyang opisina ni Ricardo. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapayanig sa mga mamahaling plaka at parangal na nakasabit sa dingding ng karibal. Sa kabilang dako ng mesa, dahan-dahang humarap si Ricardo. Hawak ang isang baso ng alak at suot ang isang namangiting tila na nunuya. Huwag mong masyadong dibdibin, Migo. Sa mundong ito, ang mga mahihina ay kailangang isakripisyo para sa ikabubuti ng mas nakararami. Ang batang iyon, siya ay isang mantsa sa malinis na pangalan ng mga Santiago. Ginagawa ko lang ang hindi kayang gawin ng iyong ina. Tugon ni Ricardo sabay tungga sa kanyang inumin. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako
sa singsing na nasa kanyang maliit na daliri. Ang parehong singsing na nasa larawan, 10 taon na ang nakalilipas. Hindi na nakapagpigil si Migo. Sa isang mabilis na galaw, kinuha niya ang kwelyo ni Ricardo at idiniin ito sa pader. Ang tunog ng mga gamit na naglaglagan mula sa mesa ay tila hindi narinig ni Migo dahil sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Ikaw ang nasa kwartong yun. Ikaw ang sumira sa amin ni Elena. Bakit, Ricardo? Dahil ba sa posisyon? Dahil ba sa pera? Dahil kailanman ay hindi ka naging karapat-dapat sa lahat ng meron ka. Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Ikaw ang paboritong anak. Ikaw ang magaling na doktor. Pero tignan mo ngayon, isa ka lang bulag na nalinlang ng sarili mong pamilya. At huwag kang mag-alala. Hindi pa tapos ang laban. Ang iyong ina, may nakahanda na siyang press release. Ikakasal ka sa anak ng mga Araneta at ang babaeng iyon at ang kanyang anak ay tuluyan nang mawawala sa mapa. Binitawan ni Migo si Ricardo nang may halong pandidiri. Ang bawat salita ng karibal ay tila lason na sumisira sa kanyang pagkatao. Mabilis siyang lumabas ng opisina at nagtungo sa silid ni Ethan. Kailangan niyang iligtas ang kanyang mag-ina. Sa loob ng silid, nadatnan ni Migo si Elena na nakatingin sa bintana. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Sa ibabaw ng maliit na mesa, may isang papel na puno ng guhit. Isang drawing ng isang malaking bahay, isang lalaking naka-white coat, isang babaeng mahaba ang buhok, at isang batang may maliit na marka sa balikat. Silang tatlo ay magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Migo, kailangan na naming umalis. Pabulong na sabi ni Elena habang mabilis na inilalagay ang kanilang kakaunting gamit sa isang plastic na bag. Nakita ko ang mga lalaki ng iyong ina sa labas. Natatakot ako para kay Ethan. Hindi nila kami patatahimikin. Elena, hindi ko hahayaang mangyari iyon. Dito lang kayo. Poprotektahan ko kayo. Pakiusap ni Migo habang hinahawakan ang malamig na kamay ng babae. Hindi mo naiintindihan, Migo. Ang kapangyarihan ng iyong ina ay parang isang madilim na anino na kayang pumatay ng sinuman. Ayaw kong maging biktima muli ang anak ko. Umiiyak na sagot ni Elena. Dahil sa matinding uhaw ni Ethan, sandaling lumabas si Elena upang kumuha ng mainit na tubig sa dulo ng hallway. Pagkalabas niya, naramdaman niya ang isang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang mga nurse na dati ay palaging nakabantay ay tila biglang naglaho. Sa gitna ng madilim na pasilyo, may isang aninong mabilis na lumapit sa kanya. Bago pa man makasigaw si Elena, isang malakas na kamay ang tumakip sa kanyang bibig. Ang basong hawak niya ay nahulog at nabasag sa sahig. Ang mga piraso ng bubog ay kumalat tila mga kristal ng pait sa ilalim ng ilaw. Nang bumalik si Migo mula sa pag-aayos ng bill sa nurse station, tanging ang basag na bubog at ang tsinelas ni Elena ang kanyang nadatnan sa hallway. Ang pinto sa dulo ng pasilyo na patungo sa parking lot ay dahan-dahang nagsasara. Tila isang huling paalam. Elena! Elena! Ang sigaw ni Migo na umalingaw-ngaw sa buong ospital. Ngunit tanging ang sarili niyang tinig ang sumasagot sa kanya sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ang isang pirasong papel ay hindi kailanman magiging sapat na kabayaran para sa buhay ng aking anak. Maaari mong bilhin ang buong mundo, Doña Victorina, pero hinding-hindi mo mabibili ang kaluluwa ng isang ina. Ang tinig ni Elena ay gumaralgal, ngunit puno ng paninindigan sa loob ng madilim at abandonadong library ng lumang mansyon ng mga Santiago sa labas ng probinsya. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay humahalo sa amoy ng takot, ngunit hindi siya nagpapakita ng kahinaan. Sa harap niya, nakaupo si Doña Victorina sa isang antigong silya, tila isang reynang naghahatol sa isang bilanggo. Sa ibabaw ng mesa ay ang dokumentong matagal nang inihanda, isang kasunduan na nagsasabing tatalikuran ni Elena ang lahat ng karapatan niya kay Ethan
kapalit ng kanyang kalayaan at isang malaking halaga ng salapi. Sa labas ng mansyon, mabilis na huminto ang sasakyan ni Migo. Ang mga gulong ay dumaing sa tuyong lupa, nag-iiwan ng usok sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang puso ay tila isang nakakulong na ibon na pilit na kumakawala sa kanyang dibdib. Salamat sa maliit na tracker na Len niyang inilagay sa bulsa ng jacket ni Elena bago ito mawala. Natuntun niya ang kinaroroonan nito. Ang bawat segundo ng pagmamaneho niya patungo rito ay puno ng mga imahe ng karahasan na maaaring gawin ng kanyang ina. Hinarang si Migo ng dalawang malalaking gwardiya sa may gate. "Tabi! Wala akong pakialam kung sino ang nag-utos sa inyo." Ang sigaw ni Migo. Hindi siya naghintay ng sagot. Gamit ang kanyang buong lakas, itinulak niya ang isa sa mga ito. Ngunit ang isa ay mabilis na humawak sa kanyang braso at ibinalibag siya sa malamig na semento. Ang sakit sa kanyang balikat ay hindi maikukumpara sa hapdi ng kanyang kalooban. Sa loob, kinuha ni Doña Victorina ang isang mamahaling pluma at inilapit ito sa kamay ni Elena. "Pirmahan mo na ito, Elena. Huwag mo nang hintayin na masaktan pa ang batang iyon sa ospital. Isang tawag ko lang at ang suwero na nagdudugtong sa buhay niya ay mawawala sa isang kisap mata." Ng paghihiganti at dangal, dahan-dahang kinuha ni Elena ang pluma. Tinitigan niya ang dokumentong sisira sa kanyang kinabukasan bilang ina. Ngunit sa halip na pirmahan, tiningnan niya ng diretso sa mata ang matanda. Sa isang mabilis na galaw, idinura ni Elena ang lahat ng pait at galit sa gitna ng papel. Pinunit niya ito ng pira-piraso at itinapon sa mukha ng matanda. "Mamatay man ako, hinding-hindi ko ibibigay sa iyo si Ethan." Ang dugong nananalaytay sa kanya ay galing sa pagmamahal, hindi sa gintong puno ng dugo. Ang deklarasyon ni Elena. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Elena. Dahilan upang tumagilid ang kanyang ulo at pumutok ang kanyang labi. Ang lasa ng kalawang ng sarili niyang dugo ay tila naging gasolina sa kanyang galit. Sa labas, nakarinig si Migo ng sigaw mula sa loob. Sa sobrang desperasyon, kinuha niya ang isang mabigat na bato sa gilid ng garden at binasag ang glass door ng library. Ang tunog ng nababasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Tila isang babala ng pagdating ng isang bagyong hindi na mapipigilan. "Elena!" Ang tawag ni Migo habang mabilis na pumasok sa loob. Ang kanyang mga kamay ay puno ng maliliit na sugat mula sa mga bubog. Tumayo si Doña Victorina. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit dahil sa paglapastangan ng kanyang anak. "Migo, bumalik ka sa katinuan mo. Ang babaeng yan ang sisira sa atin. Ikaw ang sumira sa atin, ma. Ikaw ang tunay na halimaw." Ang sagot ni Migo habang mabilis na niyayakap ang nanginginig na si Elena. Ngunit bago pa sila makahakbang palabas, dahan-dahang inilabas ng isa sa mga gwardya ang kanyang baril at itinuro ito sa kanila. Ang malamig na bakal ng armas ay kumikinang sa ilalim ng madilaw na ilaw ng chandelier. Isang nakabibinging putok ang biglang bumasag sa lahat ng ingay. Isang bala ang tumama sa antigong florera. Sa tabi ni Migo, nagkakapira-piraso ang mamahaling porselana, tila mga pangarap na muling nawasak. "Sa susunod na hakbang nyo, sisiguraduhin kong hindi na florera ang tatamaan ko." Ang malamig na banta ng gwardiya sa utos ng isang aninong dahan-dahang lumalabas mula sa dilim. Si Ricardo. Ang dangal ng pamilya ay hindi basta nasusukat sa luha o emosyon, Migo. Malamig ngunit mariing sambit ng matanda. "Buong buhay kong iningatan ang pangalan natin at hindi ko hahayaang masira ito dahil lamang sa mga desisyong dala ng bugso ng damdamin." Natahimik si Migo habang ramdam ang bigat ng bawat salitang bumagsak sa pagitan nila. Ang tinig ni Doña Victorina ay walang bakid ng pag-aalinlangan habang nakatayo sa likuran ng gwardiyang may hawak ng baril. Ang bawat salita niya ay tila mga tipak ng yelo na bumabaon sa kaluluwa ni Migo. Sa loob ng silid na yon,
kung saan ang bawat sulok ay puno ng mga mamahaling antigong kagamitan. Napagtanto ni Migo na ang lahat ng yaman na ito ay nakatayo sa ibabaw ng mga bangkay ng katotohanan. Dahan-dahang tumayo si Migo sa harap ni Elena. Ginagawa ang kanyang sariling katawan bilang isang panangga. Naramdaman niya ang panginginig ng mga kamay ni Elena na nakakapit sa kanyang likuran. Ang bawat hikbi nito ay tila isang sumbat sa kanyang pagiging isang Santiago. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang ina. Ang mga matang kailanman ay hindi niya nakitaan ng tunay na pagmamahal, kundi tanging paghahangad lamang ng kapangyarihan. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Doña Victorina. Bago pumasok si Migo sa mansyon, gumawa siya ng isang hakbang na magtatapos sa lahat ng ito. Inilabas ni Migo ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ang screen nito ay nagpapakita ng isang live broadcast na pinapanood na ng libu-libong tao sa social media, kabilang ang mga kilalang mamamahayag sa Manila. Ang bawat salita ng kanyang ina, ang bawat banta ni Ricardo, ay narinig ng buong mundo. Tapos na ang paghahari mo, ma. Pabulong na sabi ni Migo. Ang kanyang boses ay puno ng pait at determinasyon. Ang buong mundo ay saksi na ngayon sa kung anong klaseng halimaw ang nagtatago sa likod ng iyong magandang mukha. Nakita ni Migo ang dahan-dahang pagpukaw ng takot sa mga mata ni Doña Victorina nang makita ang cellphone. Ang kapangyarihang matagal niyang iningatan ay biglang naglaho, tila usok sa hangin. Sa labas ng mansyon, narinig ang pagdating ng maraming sasakyan. Hindi mga tauhan ni Victorina, kundi mga pulis at mga reporter na agad rumesponde sa viral na video. Ito ang sandali ng pag-aalsa ng anak. Hinubad ni Migo ang kanyang putsing-puting laboratory gown, ang simbolo ng kanyang mataas na katayuan bilang isang Santiago. Dahan-dahan niya itong binitawan, hinahayaang mahulog ito sa sahig at matapakan ng sarili niyang mga paa. Sa harap ng lahat, tinalikuran niya ang kanyang mana, ang kanyang posisyon, at ang lahat ng luho na naging dahilan ng kanyang pagkabulag sa loob ng 10 taon. Hindi ko kailangan ang pangalang Santiago kung ang kapalit nito ay ang kaligtasan ng aking mag-ina. Ang deklara ni Migo habang hawak ang kamay ni Elena. Paglipas ng ilang oras, natagpuan ni Migo at Elena ang kanilang mga sarili sa isang maliit at lumang apartment sa dulo ng isang masikip na eskinita. Ito ay malayo sa karangyaan ng mansyon, ngunit sa loob ng mga dingding na ito, sa wakas ay naramdaman nila ang tunay na kalayaan. Walang mga gwardiya, walang mga lihim, tanging ang amoy lamang ng ulam na dahan-dahang niluluto ni Elena sa maliit na kalan. Habang nakaupo si Migo sa isang silyang kahoy na bahagyang umuuga, pinanood niya si Elena na naghahanda ng kanilang unang hapunan bilang isang pamilya. Ang bawat galaw ni Elena, ang paghiwa ng sibuyas, ang pag-aayos ng plato, ay tila isang banal na seremonya para kay Migo. Dito, sa gitna ng kahirapan, natagpuan niya ang kayamanan na hindi kailanman naibigay sa kanya ng ginto. Ngunit habang sila ay kumakain sa ilalim ng isang bumbilyang aandap-andap, isang anino ang dahan-dahang dumaan sa bintana ng kanilang apartment. Si Ricardo, na nakatakas sa kaguluhan sa mansyon, ay hindi pa tapos sa kanyang paghihiganti. May hawak siyang isang maliit na folder na may tatak ng ospital, isang huling laso na nakatadhana para sa puso ni Migo. Anong huling kasinungalingan ang nakatago sa loob ng folder na yon? At kakayanin ba ng bagong simulang ito na malampasan ang huling hampas ng nakaraan? Hindi sapat ang isang gabi para burahin ang 10 taon ng pag-iyak, Migo. Ang mga sugat sa puso ay hindi katulad ng mga sugat na tinatahi mo sa ospital. Hindi ito naghihilom sa isang iglap. Ang tinig ni Elena ay tila isang marahang bulong sa gitna ng katahimikan ng kanilang maliit na apartment. Ngunit bawat salita ay may bigat ng 1,000 hapdi. Nakaupo siya sa gilid ng kanilang luma at gasgas na sofa habang si Migo ay maingat na nililinis ang mga pasa sa kanyang mga pulso, mga bakas ng pagkakatali sa kanya sa mansyon. Ang mga kamay ni Migo, ang mga kamay na hinahangaan sa buong bansa,
dahil sa talim at katumpakan sa paghawak ng scalpel ay bahagyang nangangatog. Nararamdaman ni Migo ang init ng balat ni Elena sa kanyang mga daliri. Ang bawat haplos niya ay tila isang paghingi ng tawad, isang tahimik na panalangin na sana ay makuha niya ang lahat ng pait na dinanas ng babae. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng isang lumang lampara, pinagmasdan ni Migo ang mukha ni Elena. Doon niya nakita ang mga linyang iniwan ng pagod at puyat, mga linyang hindi dapat naroon kung hindi siya naging mahina 10 taon na ang nakalilipas. "I'm sorry, Elena. I'm so sorry." Pabulong na sagot ni Migo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. "Alam kong walang halaga ang mga salita ko ngayon. Pero maniwala ka, gagawin ko ang lahat para ibalik ang bawat ngiti na ninakaw sa'yo." Tumingin si Elena nang diretso sa mga mata ni Migo. May halo ng pagmamahal at pag-aalinlangan sa kanyang paningin. "Gusto kong maniwala, Migo. Pero sa tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata, naririnig ko pa rin ang boses ng nanay mo. Nakikita ko pa rin ang sarili ko na naglalakad sa ulan, walang matuluyan, habang daladala ang anak natin sa aking sinapupunan. Paano ko malilimutan ang pakiramdam ng pagiging mag-isa?" Hindi nakasagot si Migo. Niyakap niya si Elena ng mahigpit. Isinandal ang kanyang noo sa balikat nito. Sa sandaling iyon, ang amoy ng mumurahing sabon sa balat ni Elena ay tila naging mas mabango pa sa anumang mamahaling pabango sa Maynila. Ito ang amoy ng katotohanan, ang amoy ng isang buhay na pilit nilang binubuo mula sa mga abo ng nakaraan. Ang kanilang pag-uusap ay naputol nang bumukas ang pinto ng maliit na kwarto. Lumabas si Ethan. Kusot ang mga mata at gulo-gulo ang buhok. Tumitig ang bata sa kanilang dalawa. Tila sinusuri kung totoo ang nakikita niya. Dahan-dahang lumapit ang bata kay Migo, na matagal nang pinapangarap ni Migo. Isang maliit na kamay ang humawak sa kanyang pisngi at sa isang tinig na puno ng inosenteng pagtitiwala, nagsalita si Ethan. "Daddy, hindi na po ba tayo alis dito? Dito na po ba kayo matutulog?" Ang salitang daddy ay tila isang kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Migo. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kagalakan at hapdi. Binuhat niya ang bata at niyakap ng buong higpit. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang dekada, naramdaman ni Migo na siya ay buo na. Ang bawat sakripisyo, ang pagtalikod niya sa yaman, ay naging sulit sa isang salitang iyon. Ngunit sa gitna ng kanilang yakapan, ang katahimikan ng gabi ay binuwag ng isang marahas na pagkatok sa pinto. Hindi ito ang karaniwang katok ng isang kapitbahay. Ito ay isang serye ng malalakas na paghampas na tila gustong gibain ang manipis na kahoy. Nang buksan ni Migo ang pinto, tumambad sa kanya ang isang lalaking naka-Amerikana, may hawak na isang asul na folder. Sa likod nito ay 2 alagad ng batas. "Dr. Miguel Santiago?" tanong ng lalaki sa isang malamig na tono. "Inuutusan kaming isilbi ang warrant na ito. Inirereklamo kayo ni Doña Victorina Santiago ng kidnapping at illegal detention ng menor de edad na si Ethan Flores." Nanlaki ang mga mata ni Elena at mabilis niyang niyakap ang anak. Ang takot na akala nila ay lumipas na ay muling bumalik. Mas matindi at mas nakakasakal. "Anong kalokohan ito? Anak ko siya." Sigaw ni Migo. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay nagsisimulang lumitaw. "Sa mata ng batas, doktor, wala kayong legal na dokumentong nagpapatunay na kayo ang ama. At ayon sa aming record, ang bata ay formal na nasa ilalim ng pangangalaga ng Santiago Foundation bago niyo siya kinuha mula sa ospital nang walang pahintulot." Paliwanag ng abogado ni Victorina. Ang anino ni Ricardo ay dahan-dahang lumitaw sa dulo ng madilim na hallway. May hawak na isang mapait na ngiti. Ang huling lason na kanyang inihanda ay nagsisimula ng kumalat. Magagawa bang bawiin ng isang pirasong papel ang pamilyang ngayon pa lamang nagsisimulang maghilom? Ang hustisya ay hindi bulag, sadyang tinatakpan lamang ng mga makapangyarihan ang kanyang mga mata
gamit ang telang gawa sa ginto. Ang silid ng hukuman ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan habang dahan-dahang naglalakad si Doña Victorina patungo sa witness stand. Suot niya ang isang itim na damit na tila isang biyudang nagdadalamhati. Ang kanyang mukha ay sadyang pinutla upang magmukhang biktima ng isang rebelding anak. Sa kabilang panig, nakaupo sina Migo at Elena sa likod ng isang lumang mesa. Ang pagkakaiba ng kanilang itsura, si Victorina na kumikinang sa alahas at si Elena na suot ang kanyang pinakamaayos ngunit kupas na blusa ay isang malinaw na larawan ng laban sa pagitan ng kapangyarihan at katotohanan. Nagsimula ang paglilitis sa mapanirang salaysay ng abogado ni Victorina. Inilarawan nila si Elena bilang isang babaeng manggagamit na nagnanais lamang ng yaman ng mga Santiago at si Migo bilang isang anak na nawalan ng bait dahil sa pag-ibig. Ang bawat salita ay tila isang hampas ng latigo sa dangal ni Elena. Napayuko siya. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Nararamdaman niya ang titig ng mga tao sa gallery, mga titig na puno ng panghuhusga at paghamak. Ngunit nang tumayo si Ricardo upang magtestigo, ang ihip ng hangin ay biglang nagbago. Si Ricardo, na alam na ilalaglag siya ni Victorina upang iligtas ang sarili nitong balat, ay nagdesisyong maglabas ng sarili niyang alas. Inilabas niya ang isang maliit na digital recorder at ipinarinig sa buong korte ang isang pag-uusap na nagpabago sa kapalaran ng lahat. Sa audio, malinaw na naririnig ang boses ni Victorina. Siguraduhin mong hindi mabubuhay ang batang yan sa ospital, Ricardo. At ang mga record ni Elena, 10 taon na ang nakalilipas. Sunugin mo ang lahat. Hindi dapat malaman ni Migo na buhay ang kanyang anak. Isang sama-samang singhap ng gulat ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Ang maskara ng pagiging mabuting lola ni Victorina ay biglang nalamog. Ang matanda ay napakapit sa hawakan ng kanyang silya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin kay Ricardo. Ngunit hindi pa doon nagtapos. Inilahad ni Ricardo ang mga dokumentong nagpapatunay na hindi lamang ang buhay ni Ethan ang pinakialaman ni Victorina, kundi maging ang gamot ng kanyang yumaong asawa, ang ama ni Migo, upang makuha ang kontrol sa buong korporasyon. Tumayo ang hukom at hiningi ang pahayag ng batang si Ethan. Dahan-dahang lumapit ang bata. Bit-bit ang kanyang paboritong drawing. Tumingin ang hukom kay Ethan nang may malambot na tinig. Ethan, sa kanila bang lahat, sino ang gusto mong makasama? Tumingin si Ethan kay Victorina na ngayon ay nagpapakita ng huwad ng ngiti at iniuunat ang mga kamay. Pagkatapos ay lumingon ang bata kay Elena na tahimik na umiiyak sa gilid. Lumakad si Ethan patungo sa kanyang ina at mahigpit na yumakap sa baywang nito. Gusto ko po sa nanay ko, ang sagot ni Ethan na bumasag sa katahimikan ng korte. Dahil nung wala po kaming pagkain, siya po ang hindi kumakain para mabusog ako. Siya po ang nagmamahal sa akin nung wala kaming kahit ano. Ayaw ko po sa taong mayaman pero masama ang puso. Ang mga salita ng bata ay tila isang hatol na mas mabigat pa sa anumang desisyon ng batas. Ang pagpalahaw ni Elena ay umalingaw-ngaw, isang halo ng pait at matinding kagalakan. Mabilis na lumapit si Migo at niyakap ang kanyang mag-ina. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na pagtangis. Nang babasahin na ng hukom ang hatol, biglang napahawak si Doña Victorina sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel, ang kanyang mga labi ay nangitim, at dahan-dahan siyang bumagsak mula sa witness stand. Ang tunog ng kanyang katawan na bumagsak sa sahig ay tila ang huling bagsak ng maso ng hustisya. Walang sino man ang gumalaw sa loob ng ilang segundo. Tila ang oras ay huminto upang panoorin ang pagbagsak ng isang reyna sa sarili niyang kaharian ng kasinungalingan.
Dinala si Victorina palabas ng korte sa isang stretcher, habang si Migo ay nananatiling nakatayo, nakatingin sa kanyang ina na ngayon ay anino na lamang ng kanyang dating kapangyarihan. Wala siyang naramdamang tagumpay, tanging isang malalim na pagod at isang katanungang bumabagabag sa kanya. Ang kamatayan ba ng karangalan ay sapat na kabayaran para sa 10 taon ng pagdurusa? Ang pinakamalupit na bilangguan ay hindi ang gawa sa rehas at semento, kundi ang isang katawan na hindi na makagalaw, habang ang isip ay gising na gising sa bawat hapdi ng pagsisisi. Ang silid na kinalalagyan ni Doña Victorina ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan, malayo sa marangyang ingay ng kanyang mansyon. Ang bawat patak ng gamot sa suwero ay tila isang mabagal na orasan na bumibilang sa kanyang nalalabing oras. Siya, na dating namumuno sa Santiago Medical Center nang may kamay na bakal, ngayon ay nakahiga na lamang, paralisado ang kalahati ng katawan matapos ang stroke na tumama sa kanya sa gitna ng korte. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapanghusgang kislap, ay nakapako na lamang sa puting kisame, tila naghahanap ng kasagutan sa mga tanong na hindi na niya kailanman mabibigkas. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang tunog ng mga yabag ay pamilyar, mabigat, may layunin, ngunit may halong pagod. Pumasok si Migo na suot ang kanyang puting laboratory gown. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakasuot ng gown ng Santiago Medical Center. Ito ay isang simpleng gown mula sa pampublikong ospital kung saan siya ngayon naglilingkod. Lumapit siya sa kama ng kanyang ina at tiningnan ang chart na nakasabit sa dulo nito. Bilang isang doktor, alam ni Migo ang katotohanan. Ang kanyang ina ay hindi na kailanman makakabalik sa dati. Tumingin si Migo sa mga mata ni Victorina. Nakita niya ang pangingilid ng luha sa mga sulok nito. Ang matanda ay tila pilit na ibinubuka ang kanyang bibig, ngunit tanging isang mahinang ungol lamang ang lumalabas. Walang salita, walang utos, walang panunumbat. "Huwag ka nang magpilit magsalita, ma," may nahon na sabi ni Migo habang dahan-dahang inaayos ang kumot ng ina. "Narito ako hindi bilang anak na humihingi ng mana, kundi bilang doktor na nagmamalasakit sa kanyang pasyente. Tapos na ang laban. Wala nang kailangang patunayan ng kanilang huling paghaharap." Hinawakan ni Migo ang nanginginig at malamig na kamay ng kanyang ina. Sa loob ng 10 taon, ito ang unang pagkakataon na hinawakan niya ito nang walang halong takot o puot. Ngunit naramdaman niya ang isang malalim na lungkot. Ang babaeng nasa harapan niya ay anino na lamang ng isang reyna. Sa kanyang paghahangad na protektahan ang dangal ng pamilya, nawalan siya ng tunay na pamilya. Si Ricardo ay nasa kulungan na, ma. Pagpapatuloy ni Migo, ang kanyang boses ay tila isang malamig na simoy ng hangin. Ibinunyag niya ang lahat para lang makakuha ng plea bargain. Ang Santiago Medical Center ay isa sa ilalim na sa isang foundation na tutulong sa mga mahihirap na pasyente, katulad ni Ethan at Elena noon. Iyon ang huling desisyon ko bilang tagapagmana. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Victorina at ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit. Hindi alam ni Migo kung ito ay dahil sa pagtanggap o sa matinding kahihiyan. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagbitiw ng bigat sa kanyang sariling dibdib. Ang kadenang gawa sa ginto na nagtali sa kanya sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng naputol. Umalis si Migo sa ospital at nagtungo sa kanilang maliit na apartment. Habang naglalakad siya sa masikip na eskinita, ang mga bata na naglalaro sa kalsada ay bumabati sa kanya ng may ngiti. Wala siyang dalang mamahaling regalo, tanging ang kanyang serbisyo bilang doktor ng komunidad. Ngunit pag-akyat niya sa kanilang unit, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Wala ang tunog ng pagtawa ni Ethan. Wala ang amoy ng nilulutong ulam ni Elena. Mabilis na tinungo ni Migo ang kusina at doon niya nakita ang isang nakatiklop na papel sa ibabaw ng mesa. Sa tabi nito
ay ang drawing ni Ethan. Ang drawing ng kanilang pamilya na magkakasama. Nang buksan ni Migo ang sulat, ang bawat salita ay tila isang malamig na patak ng ulan sa kanyang puso. Migo, kailangan naming lumayo muna. Ang panimula ng sulat ni Elena. Salamat sa pagliligtas sa amin, pero napagtanto ko na habang narito kami sa tabi mo, palagi ka lang maaalalahanan ng pait na ginawa ng iyong pamilya. Kailangan kong hanapin muli ang aking sarili na nawala sa loob ng 10 taon. Kailangan kong patunayan na kaya kong tumayo nang wala ang pangalang Santiago. Huwag mo kaming hanapin. Hayaan mong ang tadhana muli ang magtakda kung kailan tayo muling magkikita. Nabitawan ni Migo ang sulat. Ang hanging pumapasok sa bukas na bintana ay nagpalipad sa pirasong papel patungo sa madilim na sulok ng kwarto. Napaupo siya sa sementadong sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat ng ipinaglaban niya, pagkatapos ng tagumpay laban sa kasamaan, muli siyang naiwang mag-isa sa gitna ng katahimikan. Ngunit sa kabila ng hapdi, may isang bagay siyang natanto. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagmamay-ari, kundi tungkol sa pagpapalaya. Isang taon ng paghahanap hindi sa iyong kinaroroonan, kundi sa lalaking karapat-dapat na muling tumayo sa iyong harapan. Ang mga salitang ito ay tila isang mahinahong awit na sumasabay sa bulong ng mga alon sa pampang ng isang tahimik na bayan sa Aurora. Malayo sa mausok at maingay na Maynila, malayo sa mga putsing dingding ng Santiago Medical Center, natagpuan ni Migo ang isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman naibigay sa kanya ng salapi. Suot ang isang simpleng t-shirt at maong na pantalon. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko sa labas ng isang maliit na klinika na gawa sa kawayan at nipa. Dito, siya ay kilala lamang bilang Doc Migo, ang doktor na hindi naniningil sa mga mangingisda at magsasaka, ang doktor na palaging may dalang candy para sa mga bata. Dahan-dahang lumakad si Migo patungo sa dalampasigan kung saan ang kulay ng langit ay unti-unting nagiging kahel at lila dahil sa papalubog na araw. Doon, nakita niya ang isang batang lalaki na masayang nagtatakbo sa basang buhangin. Hinahabol ang mga maliliit na alimango. Si Ethan, mas malusog na ang bata, mas mapula ang mga pisngi, at ang kanyang tawa ay tila isang musikang bumubuhay sa tuyot na kaluluwa ni Migo. Nang makita ng bata ang anino ni Migo, huminto ito at sumilay ang isang malaking ngiti sa kanyang mukha. "Daddy!" Ang masayang sigaw ni Ethan habang mabilis na tumatakbo patungo sa kanya. Ang tunog ng mga paang tumatama sa mababaw na tubig ay tila isang palakpak ng kalikasan. Binuhat ni Migo ang anak at inikot-ikot ito sa hangin. Ang kanilang pagtawa ay humahalo sa hangin ng dagat ng kanilang muling pagkikita. Sa di kalayuan, nakatayo si Elena sa ilalim ng isang puno ng niyog. Suot ang isang puting bestido na sumasabay sa ihip ng hangin. Nakasandal siya sa puno. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang bulsa habang pinapanood ang mag-ama. 1 taon siyang nanirahan dito, nang tahimik, nagtatrabaho sa isang maliit na resort, pilit na binubuo ang kanyang sarili mula sa mga piraso ng nakaraan. Dahan-dahang lumapit si Migo kay Elena. Ibinaba ang anak na muling bumalik sa paglalaro. Tumigil ang mundo sa pagitan nilang dalawa. Ang distansya ng kanilang mga katawan ay puno ng mga alaala ng pait. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang galit sa mga mata ni Elena. Tanging isang malalim na pag-unawa ang naroon. "Hindi ko alam na narito ka," mahinahong sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na haplos sa puso ni Migo. "1 buwan na ako sa kabilang baryo, Elena. Naghihintay, nagtatrabaho, nagpapatunay sa sarili ko na kaya kong maging Migo na walang dalang sumpa ng mga Santiago," sagot ni Migo. Kinuha niya ang kamay ni Elena. Ang mga kamay na dati ay puno ng kalyo, ngunit ngayon ay tila mas malambot na.
Alam kong hindi sapat ang 1 taon para bayaran ang 10 taon, pero handa akong gumugol ng panghabang buhay para lang makitang ligtas at masaya kayo. Dahan-dahang inilabas ni Migo ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Ngunit nang buksan niya ito, hindi isang mamahaling brilyante ang tumambad. Ito ay isang simpleng singsing na gawa sa hinabing pilak. May maliit na disenyong hugis ng isang bapor, simbolo ng kanilang paglalakbay sa gitna ng bagyo. Elena, hindi ito galing sa yaman ng aking pamilya. Ito ay galing sa bawat sentimong pinaghirapan ko sa klinika. Hindi ko maipapangako ang isang palasyo dahil tinalikuran ko na ang lahat ng yon. Pero maipapangako ko ang isang tahanan kung saan ang katotohanan ang pundasyon at ang pag-ibig ang bubong. Ang pakiusap ni Migo habang dahan-dahang lumuluhod sa buhanginan. Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang mga labi. Ang mga luha na dahan-dahang gumugulong sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng isang pusong sa wakas ay nakahanap na ng kapayapaan. Tiningnan niya si Ethan na ngayon ay nakatingin din sa kanila. Tila hinihintay ang kanyang sagot. Migo, ang tagal nating naligaw sa dilim. Pabulong na sabi ni Elena habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Pero sa bawat gabi na mag-isa ako, ang tanging dalangin ko ay maging maayos ka. Hindi ko kailangan ng palasyo. Ang kailangan ko lang ay ang lalaking laging babalik sa amin, kahit gaano pa kahirap ang daan. Inabot ni Elena ang kanyang kamay at hinayaan si Migo na isuot ang singsing. Ang pagdampi ng malamig na metal sa kanyang daliri ay tila isang selyo ng kanilang bagong simula. Tumayo si Migo at niyakap si Elena ng buong higpit. Ang kanilang mga puso ay tumitibok sa iisang ritmo sa ilalim ng naglalahong liwanag ng araw. Tayo na, Migo. Uwi na tayo. Ang mahinahong paanyaya ni Elena. Ang salitang uwi ay tila ang pinakamagandang salitang naririnig ni Migo sa buong buhay niya. Hindi ito tumutukoy sa isang gusali, kundi sa kinaroroonan ng 2 taong nagbigay ng kahulugan sa kanyang pag-iral. Ang bawat pilat sa ating katawan ay hindi tanda ng ating pagkatalo, kundi mga ukit ng ating tagumpay laban sa bawat bagyong pilit tayong giniba. Ang tunog ng kampana ng lumang simbahan sa tabi ng dagat ay tila isang banayad na himig na humahalo sa hangin ng umaga. Ang mga pader na gawa sa mga korales at lumang bato ay saksi sa dami ng mga panalangin natupad sa loob ng mahabang panahon. Ngunit sa araw na ito, ang loob ng simbahan ay hindi napupuno ng mga bulaklak na galing sa ibang bansa o mga putsing telang gawa sa seda. Sa halip, ang mga upuan ay pinalamutian ng mga sariwang gumamela at mga dahon ng niyog. Ang simpleng kagandahan ng kalikasan na sumasalamin sa bagong buhay ni Migo at Elena. Naglalakad si Elena sa gitna ng pasilyo, suot ang isang simpleng bestidong gawa sa telang koton na hinabi ng mga lokal na manghahabi sa kanilang bayan. Wala siyang suot na mamahaling kwintas o brilyanteng hikaw. Ang tanging nagpapakitang gilas sa kanya ay ang kanyang mga mata na ngayon ay kumikinang sa kagalakan, at ang kanyang mga pisngi na may likas na pamumula dahil sa init ng araw at ng kanyang puso. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang malamig na semento ng simbahan sa kanyang mga paa, tila isang paalala na ang bawat paghihirap niya noon ay nauwi sa matatag na pundasyon ng kasalukuyan. Sa dulo ng altar, naghihintay si Migo. Hindi na siya ang aroganteng doktor na may suot, na mamahaling relo at sapatos na gawa sa Italia. Suot niya ang isang simpleng barong na gawa sa pinya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng bahagya sa kanyang tabi dahil sa kaba at saya. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, tila huminto ang mundo. Wala ang ingay ng Maynila, wala ang banta ni Ricardo, at wala ang mapanghusgang boses ng kanyang ina. Tanging ang tibok lamang ng kanilang mga puso ang naririnig. Isang ritmong 10 taon na nilang hinahanap. Nang dumating ang oras ng pagpapalitan ng sumpa, hinawakan ni Migo ang mga kamay ni Elena.
Tumingin siya ng malalim sa mga mata ng babae. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng katapatan. Elena, ang aking mga kamay ay sinanay upang mag-opera at magdugtong ng buhay ng ibang tao. Ngunit sa loob ng 10 taon, ang mga kamay na ito ay naging malamig dahil wala ang iyong init, simula ni Migo. Ngayon, sa harap ng Diyos at ng ating anak, ipinapangako ko na ang mga kamay na ito ay gagamitin ko lamang upang protektahan kayo, upang haplusin ang inyong mga pisngi sa bawat umaga, at upang akayin kayo sa bawat hakbang ng ating buhay. Hindi ko na kailangan ng pangalang Santiago. Sapat na sa akin ang tawaging asawa mo at tatay ni Ethan. Nang kanilang bagsasa, sa gilid ng altar, nakatayo ang maliit na si Ethan. Suot din ang isang barong. Ang bata ay nakangiti ng malapad. Hawak ang isang maliit na basket ng mga petals. Nang matapos ang seremonya, hindi ang tradisyonal na halik ang naging hudyat ng kanilang pag-iisa, kundi ang paglapit ni Ethan sa kanilang dalawa. Binuhat ni Migo ang anak at sa gitna ng altar, silang tatlo ay nagyakap ng buong higpit. Nang lumabas sila ng simbahan, hindi mga sikat na personalidad o mga mayamang negosyante ang sumalubong sa kanila. Ang mga mangingisdang ginamot ni Migo, ang mga tindera sa palengke na naging kaibigan ni Elena, at ang mga batang kalaro ni Ethan ang naghagis ng mga talulot ng bulaklak sa kanilang daraanan. Ang bawat palakpak ay tila isang pagdiriwang ng isang pamilyang bumangon mula sa abo. Sa di kalayuan, nakatingin si Migo sa dagat na abot-tanaw mula sa labas ng simbahan. Naalala niya ang marka ng apoy sa balikat ng kanyang anak. Noon, ang markang yon ay simbolo ng isang sumpang nagdala ng pighati at pagtataksil. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya si Ethan na masayang tumatalon sa kagalakan, napagtanto niya ang isang bagay. Ang marka ng apoy ay hindi na tanda ng isang maruming lahi. Ito ay naging simbolo ng isang nagniningas na pag-asa na hindi kailanman namatay sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Dahan-dahang lumubog ang araw, nag-iiwan ng isang gintong guhit sa abot-tanaw. Hawak kamay na naglakad ang tatlo patungo sa kanilang maliit na tahanan sa tabi ng pampang. Ang bawat yabag nila sa buhanginan ay nag-iiwan ng bakas na kalaunan ay buburahin ng alon. Ngunit ang kanilang pag-ibig ay mananatiling nakaukit sa bawat butil ng buhangin at sa bawat patak ng alat ng dagat. Wala ng lihim, wala ng takot. Tanging ang malawak na karagatan at ang pangako ng isang bagong bukas. Ang oras ay tila isang mangingisdang hindi napapagod sa paghila ng kanyang lambat. Dahan-dahang kinukuha ang bawat alaala ng pait at pinapalitan ito ng mga pilak na kislap ng kapayapaan. Lumipas ang 5 taon mula nang iwan ni Miguel Santiago ang marangyang buhay sa Maynila upang manirahan sa tahimik na dalampasigan ng Aurora. Ang kanyang mga kamay na dati ay humahawak ng mga mamahaling kagamitang medikal, ngayon ay puno na ng mga linya ng karanasang hango sa pagtulong sa mga taong walang kakayahang magbayad. Sa loob ng kanyang maliit na klinika na nakaharap sa dagat, tiniklop ni Migo ang kanyang huling ulat para sa araw na yon. Isang liham ang dumating mula sa lungsod. Isang liham na may itim na selyo. Pumanaw na si Doña Victorina. Sa huling sandali ng kanyang buhay, sa gitna ng katahimikan ng kanyang silid sa ospital, ang matanda ay nag-iwan ng isang huling hiling. Ang lahat ng kanyang natitirang yaman ay ilagay sa isang scholarship fund para sa mga anak ng mga mangingisda sa pangalan ni Ethan. Wala itong kasamang dokumento ng pagmamataas. Tanging isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay na halos hindi na mabasa. Patawad, anak. Dahan-dahang lumabas si Migo sa klinika at sinalubong ng malamig na simoy ng hangin. Napatingin siya sa abot-tanaw kung saan ang langit at dagat ay naghahalikan sa ilalim ng lila at gintong liwanag ng dapit hapon. Doon, nakita niya ang isang 12 taong gulang na batang lalaki na masayang tinuturuan ang mga mas batang bata
kung paano magbasa sa ilalim ng puno ng talisay. Si Ethan, ang marka ng apoy sa kanyang balikat ay hindi na isang lihim na dapat itago, kundi isang tanda ng katatagan. Lumapit si Elena sa tabi ni Migo, may dalang isang baso ng sariwang buko. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng takot o hapis. Sa halip, ang bawat ngiti niya ay tila isang sinag ng araw na nagbibigay liwanag sa buhay ni Migo. Hinawakan ni Migo ang kamay ni Elena at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan na hindi kayang bilhin ng anumang ginto sa mundo. Napatawad mo na ba siya, Migo? Mahinahong tanong ni Elena habang nakatingin sa liham na hawak ng asawa. Huminga ng malalim si Migo at tumingin sa malawak na karagatan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbura sa nakaraan, Elena. Ito ay ang pagtanggap na ang bawat sugat ay bahagi ng kung sino tayo ngayon. Kung hindi dahil sa mga bagyong iyon, hindi natin matatagpuan ang dalampasigang ito. Oo, matagal na siyang malaya sa aking puso. Ito ang huling aral na iniwan ng kanilang kwento sa mga taong nakikinig. Ang buhay ay hindi isang tuwid na daan. Ito ay puno ng mga liko at matatarik na bangin. Ngunit hanggat may pag-ibig na handang magsakripisyo, hanggat may katotohanang handang manindigan, ang bawat dilim ay laging magwawakas sa isang maningning na umaga. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon, kundi sa dami ng mga pusong iyong hinaplos at sa kapayapaang iyong nararamdaman sa bawat pagpikit ng iyong mga mata. Sa ilalim ng nagniningning na mga bituin, ang pamilya Santiago, hindi ang pamilya ng kapangyarihan, kundi ang pamilya ng pag-ibig ay nananatiling nakatayo sa tabi ng dagat. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila isang bulong ng pasasalamat, isang paalala na ang tunay na kagalingan ay nagsisimula sa puso at ang tunay na tahanan ay nasa piling ng mga taong hindi ka kailanman susukuan.